Kung sawa ka na sa paulit-ulit na siklo ng trabaho, gastos at utang, at gusto mong maging unang henerasyon sa pamilya na makakalabas sa kahirapan, ito ang video na hindi mo dapat palampasin. Sa loob ng 60 minuto tuwing umaga, may sistemang magbabago ng iyong mindset, skills, at disiplina para sa tunay na pag-asenso. Hindi ito teorya lang, kundi praktikal na hakbang na pwedeng simulan agad bukas. Tapusin ang video hanggang dulo dahil doon natin tatalakayin ang pinakamahalagang aral na magpapatibay sa iyong laban kontra generational poverty. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang huli. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ang pinakaunang pundasyon na babasag sa kadena ng kahirapan sa pamilya nyo. Ang unang 20 minutes ng umaga mo ay hindi para sa pag-check ng notifications o pag-scroll sa reels ng ibang tao. Ito ay tinatawag nating wealth offensive. Bakit offensive? Dahil sa sobrang tagal na panahon, ang mindset nating mga Pilipino pagdating sa pera ay laging defensive. Naghihintay lang tayo ng sweldo, nagbabayad ng bills, at tinitignan kung ano ang matitira. Ngayong umaga, babaligtarin natin ang laro. Sa loob ng first 5 minutes, kailangan mong gawin ang tinatawag na real-time wealth audit. Hindi ito yung basta alam mo lang na may pera ka sa wallet. Kumuha ka ng ballpen at papel o buksan mo ang notes sa phone mo. Ilista mo lahat ng lumabas na pera sa'yo kahapon. Kahit yung 5 piso na binayad mo sa tricycle or yung 10 piso na pinangmeryenda mo. Ang generational poverty ay hindi lang dahil sa maliit na kita, kundi dahil sa invisible leaks o yung mga gastos na hindi natin napapansin pero kapag pinagsama-sama ay malaking butas na pala sa bulsa. Kapag nakita mo ang pattern ng gastos mo araw-araw, dun mo marirealize na may kapangyarihan kang kontrolin ang daloy ng pera mo. Ang layunin dito ay hindi para maging kuripot, kundi para maging intentional. Kapag alam mo kung saan napupunta ang bawat sentimo, ikaw na ang boss ng pera mo at hindi na ikaw ang alipin nito. Pagkatapos mong makita ang daloy ng pera mo, dumiretso tayo sa susunod na 5 minutes para sa micro-investment execution. Maraming Pilipino ang nag-aantay na magkaroon muna ng 50,000 o 100,000 bago mag-invest. Maling-mali yan. Ang tunay na sikreto ng mga mayayaman ay hindi ang laki ng kapital kundi ang consistency at time. Sa loob ng 5 minuto sa umaga habang mainit pa ang kape mo, mag-transfer ka ng kahit 50 pesos o 100 pesos sa mga digital banks o platforms na nagbibigay ng high interest. Sa panahon natin ngayon, napakadali na nito. Pwedeng sa Maya, sa GCash G-Funds, o kaya ay iset mo ang schedule ng Pag-ibig MP2 contribution mo. Ang mindset dito ay pay yourself first. Bago ka pa bayaran ng kumpanya mo, bago ka pa bumili ng bigas, unahin mo ang future self mo. Kahit barya lang yan sa tingin mo ngayon, ang habit na ito ang bubura sa scarcity mindset. Ang pag-invest ng maliit na halaga araw-araw ay mensahe sa utak mo na may sobra ka, na hindi ka laging sapat lang, at may kakayahan kang palaguin ang kung anong meron ka. Ito ang practical na paraan para hindi ka na umasa sa pension o sa mga anak mo pagdating ng araw. Pangatlong hakbang sa ating morning routine ay ang pagpapatibay ng tinatawag nating anti-luho shield. Ito ay tatagal lang ng 5 minutes pero ito ang magliligtas sa'yo sa mga maling desisyon sa buong maghapon. Isulat mo sa malaking letra ang pinakamabigat mong dahilan kung bakit mo gustong yumaman. Huwag mong isulat na gusto ko lang ng pera. Isulat mo ang pangalan ng nanay mo na gusto mong pagpahingain sa trabaho. Isulat mo ang pangalan ng anak mo na ayaw mong dumanas ng hirap na dinanas mo. Isulat mo ang specific na itsura ng bahay na gusto mong itayo. Ang visual reminder na ito ang gagamitin mong panangga kapag nakakita ka ng flash sale sa Shopee o kapag niyaya ka ng mga katrabaho mo na mag-milk tea na hindi naman kasama sa budget. Ang kahirapan sa Pilipinas
ay madalas nadadaan sa pakikisama o sa pagpapakitang tao. Pero kapag malinaw sa iyo ang legacy na itatayo mo, mas madali mong masasabi ang salitang no sa mga bagay na panandalian lang ang saya. Ang 5 minutes na ito ay ang pag-align ng puso mo sa goal mo para paglabas mo ng pinto, alam mo kung ano ang priority mo. Susunod na 5 minutes ay ilaan mo sa debt decimation plan. Aminin natin, maraming pamilyang Pilipino ang baon sa utang. Mula sa 5 hanggang 6 hanggang sa credit cards o utang sa kapitbahay. Imbis na iwasan o takbuhan ng mga ito, harapin mo ito ngayong umaga. Tignan mo ang listahan ng mga utang mo at piliin mo ang may pinakamataas na interest rate. Gumawa ka ng paraan kung paano mo ito babawasan kahit pa konti-konti. Kung tao ang inutangan mo, mag-send ka ng message na maayos. Mag-commit ka sa isang schedule. Ang pagharap sa utang ng maaga sa umaga ay nag-aalis ng stress at anxiety na madalas pumapatay sa productivity natin sa trabaho. Kapag malinis ang konsensya mo at may plano ka, mas gaganahan kang magtrabaho at maghanap ng ekstrang kita dahil alam mo na may patutunguhan ang pagod mo. Ang pagbuo ng generational wealth ay nagsisimula sa pag-clear ng mga atraso ng nakaraan para maging malinis ang pundasyon ng hinaharap. Sa huling bahagi ng unang 20 minutes na ito, gamitin ang natitirang 5 minutes para sa side hustle scouting. Huwag kang makontento sa iisang source of income. Ang trabaho mo ngayon ay pambayad lang ng bills, pero ang side hustle mo ang magpapayaman sa'yo. Gamitin ang oras na ito para mag-research ng mga skills o serbisyo na pwede mong gawin habang nasa bahay o tuwing weekend. Isipin mo, ano ba ang kailangan ng mga tao ngayon? Pwede ka bang mag-resell ng gamit online? Pwede ka bang mag-offer ng cleaning services? O baka naman marunong ka mag-layout sa Canva o mag-edit ng videos? Ang ideyang ito ang itatanim mo sa isip mo habang bumabiyahe ka o habang nagtatrabaho. Ang goal ay bago matapos ang araw, may nasimulan kang kahit isang maliit na hakbang para sa pangalawang daloy ng pera. Ang generational poverty ay natitibag kapag ang isang tao sa pamilya ay nagdesisyon na hindi na sapat ang sapat lang. Ang routine na ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbawi ng kontrol sa buhay mo. Sa loob ng 20 minutes na ito, itinakda mo na ang direksyon ng iyong tagumpay bago pa magising ang mundo. Ito ang iyong wealth offensive, at bawat pagsikat ng araw ay isang strategic na hakbang para siguraduhin na ang susunod na henerasyon ng pamilya mo ay hindi na magsisimula sa zero. Dumiretso tayo sa gitnang bahagi ng iyong umaga na siguradong magpapabago sa value mo sa merkado. Ang susunod na 20 minutes ay nakalaan para sa skill upgrading or ang pagpapalago ng iyong mental capital. Sa Pilipinas, marami sa atin ang nakulong sa mindset na kapag nakapagtapos na ng pag-aaral o may trabaho na, doon na humihinto ang pagkatuto. Pero ang totoo, ang generational poverty ay madalas na resulta ng stagnant skills o yung mga kaalaman na hindi na akma sa mabilis na takbo ng mundo. Kung ang alam mo lang gawin ay ang ginagawa mo na simula pa noong 5 years ago, huwag kang magtaka kung bakit ang sweldo mo ay hindi rin gumagalaw. Kaya sa unang 5 minutes ng bahaging ito, kailangan mong pumasok sa tinatawag nating deep dive learning gamit ang 1% rule. Ang rule na ito ay simple lang. Kailangan mong maging 1% better araw-araw sa isang specific na high-value skill. Huwag kang manood ng kung ano-anong random videos. Pumili ka ng isang niche na malaki ang bayad sa kasalukuyan, gaya ng sales, digital marketing, copywriting, o kahit ang paggamit ng mga modern AI tools. Sa loob ng 5 minuto, magbasa ka ng isang article o manood ng isang tutorial na nagpapaliwanag ng logic sa likod ng skill na iyon. Huwag mo lang itong tignan bilang impormasyon. Tignan mo ito bilang bala na gagamitin mo para itaas ang presyo ng oras mo. Kapag mas marami kang alam na hindi alam ng iba, mas magiging indispensable ka sa kumpanya mo o sa mga kliyente mo.
Pagkatapos mong kumuha ng bagong kaalaman, ilaan ang susunod na 5 minutes para sa language at communication polish. Napaka-importante nito sa ating mga Pilipino dahil ang husay sa pakikipag-usap ang madalas na nagiging hadlang sa ating pag-asenso. Hindi mo kailangang maging perfect sa English, pero kailangan mong maging malinaw at confident magpaliwanag ng iyong mga ideya. Gamitin ang 5 minuto na ito para mag-practice magsalita sa harap ng salamin. O kaya ay i-record ang sarili mo habang nagpapaliwanag ng isang simpleng konsepto. Isipin mo na kausap mo ang isang boss o isang investor. Paano mo ba maibebenta ang sarili mo o ang serbisyo mo nang hindi ka nauutal at nang may kredibilidad? Ang communication skill ay tinatawag na multiplier skill. Ibig sabihin, kahit gaano ka kagaling sa trabaho mo, kung hindi mo ito kayang i-communicate ng maayos, hindi mo makukuha ang promotion o yung kontrata na deserve mo. Ang pag-iensayo sa umaga ay nagbibigay sa iyo ng boses na pakikinggan ng mundo. Ito ang sandata mo para makapag-negotiate ng mas mataas na sahod o para makumbinsi ang mga tao na suportahan ang iyong mga business ideas. Sa pangatlong 5 minuto, dumiretso tayo sa portfolio building. Ito ang pinaka-practical na bahagi dahil dito mo isasalin ang theory sa action. Sa mundo ng negosyo at freelance, hindi sapat ang diploma. Ang hinahanap ng mga tao ay kung ano ang kaya mong gawin. Kung ang pinag-aaralan mo ay virtual assistants, gamitin ang 5 minuto na ito para gumawa ng isang sample schedule o isang email draft. Kung ikaw naman ay nasa sales o may maliit na negosyo, gumawa ka ng sample ng iyong product description o kaya ay mag-draft ng isang marketing post. Ang tawag dito ay building in public or ang paggawa ng proofs of work. Kahit wala ka pang kliyente o kahit wala ka pang malaking business, ang pagkakaroon ng mga samples na ito ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa. Kapag may nagtanong sa iyo kung ano ang kaya mong gawin, may maipapakita ka agad. Ang generational wealth ay hindi nabubuo sa puro plano lang. Nabubuo ito sa mga konkretong output na nagpapatunay na ikaw ay isang expert sa iyong larangan. Ang 5 minuto na ito ay ang paggawa mo ng iyong sariling track record bago pa man dumating ang malaking oportunidad. Susunod na 5 minutes ay ilaan mo para maging tech-savvy. Sa panahon natin ngayon, ang taong marunong gumamit ng teknolohiya ay ang taong laging nauuna. Maraming mga shortcuts, apps, at tools na pwedeng magpadali ng buhay mo pero hindi mo lang alam dahil hindi mo sinusubukan. Gamitin ang oras na ito para mag-explore ng isang bagong feature sa phone mo o sa computer na makakapagpabilis ng iyong workflow. Maaaring ito ay isang automation tool para sa iyong emails, isang app para sa task management, o kahit simpleng keyboard shortcuts sa Excel. Ang pagtitipid ng oras sa pamamagitan ng teknolohiya ay katumbas ng pagkakaroon ng mas maraming oras para kumita ng pera. Ang mga taong naiiwan sa hirap ay madalas yung mga ayaw mag-adapt sa pagbabago. Huwag kang matakot sa tech. Gawin mo itong partner mo sa pag-asenso. Isang maliit na tool lang ang kailangan mong matutunan bawat umaga at sa loob ng 1 taon, magiging expert ka na sa paggamit ng mga modernong kagamitan na magpapagaan sa trabaho mo at magpapalaki ng iyong kita. Sa huling 5 minutes ng skill upgrading block na ito, kailangan mong gawin ang critique at feedback loop. Tignan mo ang mga gawa ng mga taong successful na sa niche mo. Maaaring ito ay isang sikat na vlogger, isang matagumpay na negosyante, o isang top-rated freelancer. Obserbahan mo ang kanilang gawa ng mabuti. Ano ba ang ginagawa nilang tama na hindi mo pa ginagawa? Ano ang strategy nila sa pagkuha ng atensyon ng tao? Ilista mo ang 3 things na pwede mong gayahin at i-improve sa sarili mong diskarte. Ang pag-aaral mula sa tagumpay ng iba ay ang pinakamabilis na shortcut para hindi mo na maranasan ang mga pagkakamaling naranasan nila. Huwag kang mainggit sa kanila. Gawin mo silang mentor sa pamamagitan ng pag-obserba sa kanilang mga galaw. Ang 20 minutes na ito ay ang iyong investment sa iyong sarili na walang sino man ang makakaagaw sa iyo.
Kapag lumago ang kaalaman mo, kusa ring lalago ang kakayahan mong kumita ng malaking pera. Ang kahirapan ay pwedeng manahin, pero ang karunungan at diskarte ay pwedeng simulan at itanim ngayon. Sa bawat umaga na pinipili mong matuto, unti-unti mong ginigiba ang pader na humaharang sa pamilya mo tungo sa tunay na kasaganahan. Sa huling 20 minutes ng iyong 60-minute morning offensive, dito natin bubuuin ang pinaka-importanting parte ng iyong pag-asenso. At ito ang tinatawag nating grit at discipline, conditioning. Alam niyo ba na ang generational poverty ay hindi lang tungkol sa kawalan ng pera sa bangko? Ito ay madalas na nakaugat sa isang mindset ng pagiging biktima o yung tinatawag nating scarcity mindset na ipinasa sa atin ng mga naunang henerasyon. Para mabura ito, kailangan nating i-condition ang iyong isip at katawan na ikaw ay isang winner at ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Sa unang 5 minutes ng bahaging ito, dumiretso tayo sa physical prime o ang no-gear workout. Hindi mo kailangang pumunta sa gym o bumili ng mamahaling gamit. Kahit simpleng push-ups, jumping jacks o planking lang sa gilid ng higaan mo ay sapat na. Bakit kailangang mag-exercise sa umaga kung ang pag-uusap naman natin ay tungkol sa yaman? Dahil ang disiplina sa paggalaw ng katawan ay ang pinakamabilis na paraan para ituro sa utak mo na kaya mong gawin ang mga bagay na mahirap kahit hindi mo gusto. Kapag nagawa mong pilitin ang sarili mong gumalaw, kahit inaantok ka pa, mas madali mo nang mapipilit ang sarili mong mag-ipon, mag-aral, at magtrabaho ng husto mamaya. Ang physical energy na makukuha mo sa 5 minuto na ito ang magsisilbing kape mo na hindi nauubos ang epekto sa buong maghapon. Pagkatapos mong gisingin ang katawan mo, ilaan ang susunod na 5 minutes para sa poverty mindset detox. Ito ang panahon para kausapin mo ang sarili mo ng tapat. Marami sa ating mga Pilipino ang lumaki sa mga linyang gaya ng mahirap lang tayo kaya hanggang dito na lang tayo. O kaya naman ay ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ang mga ganitong paniniwala ang pumipigil sa'yo na mangarap ng malaki dahil natatakot ang subconscious mind mo na maging masama o lumayo sa nakasanayan ng pamilya. Sa loob ng 5 minuto, isulat mo ang isang maling paniniwala na kinalakihan mo at palitan mo ito ng isang empowering truth. Halimbawa, imbis na isipin mong ang pera ay mahirap kitain, sabihin mo sa sarili mo na ang pera ay isang tool na dumarating sa mga taong nagbibigay ng value sa ibang tao. Ang rewiring na ito ng iyong utak ay parang paglilinis ng kalawang sa makina. Kapag malinis ang pananaw mo sa pera at tagumpay, hindi mo na nararamdaman ang hiya o takot na humiling ng mas malaking oportunidad dahil alam mong deserve mo ito at gagamitin mo ito para sa mabuti. Sa pangatlong 5 minuto, dumiretso tayo sa high-level planning o ang tinatawag nating Big 3 Strategy. Maraming tao ang paggising sa umaga ay agad na sumasabak sa trabaho ng walang plano, kaya naman sa dulo ng araw ay pagod na pagod sila pero parang wala namang nangyari. Huwag kang maging busy lang, maging productive ka. Pumili ka ng 3 pinaka-importanting bagay na kailangan mong matapos ngayong araw na direktang maglalapit sa iyo sa iyong financial goals. Maring ito ay ang pag-finalize ang isang project, ang pagtawag sa isang potential client, o ang pag-asikaso ng iyong investment documents. Huwag mong punuin ang listahan mo ng 10 maliliit na bagay. Focus ka lang sa 3 giant steps. Ang disiplina na piliin ang mahahalagang gawain kaysa sa mga madaling gawain ang maghihiwalay sa iyo sa mga taong paikot-ikot lang ang buhay. Kapag malinaw ang focus mo sa umaga, hindi ka na basta-basta maaabala ng mga distractions o ng mga hiling ng ibang tao na hindi naman makakatulong sa pag-asenso ng pamilya mo. Susunod na 5 minutes ay ang digital isolation. Sa panahon ngayon, ang attention mo ang pinakamahalagang currency mo at kung hinahayaan mong nakawin ito ng mga notifications, mananatili kang mahirap. Gamitin ang 5 minuto na ito para i-check ang iyong phone settings at i-off ang lahat ng notifications ng social media apps na hindi naman nakakatulong sa iyong growth.
Ang layunin dito ay ikaw ang dapat na may control. Kung kailan ka titingin sa phone, hindi ang phone ang magdidikta sa'yo. Ang pag-iwas sa noise sa unang bahagi ng umaga ay nagbibigay sa'yo ng mental clarity para makapag-isip ng malalim at makagawa ng mga desisyong pangmatagalan. Ang mga taong laging nakababad sa buhay ng iba sa social media ay walang oras para ayusin ang sarili nilang buhay. Sa pamamagitan ng digital isolation, binabawi mo ang iyong oras at ibinibigay mo ito sa iyong pangarap. Ito ang practical na paraan para masiguro na ang focus mo ay mananatiling matalas hanggang sa matapos ang iyong shift o ang iyong business hours. Sa huling 5 minutes ng iyong 60-minute routine, gawin natin ang legacy meditation. Isara mo ang iyong mga mata at isipin mo ng malalim ang magiging buhay ng iyong mga anak at apo dahil sa disiplinang ginagawa mo ngayong umaga. Isipin mo na dahil sa 60 minutes na ito, sila ay hindi na kailangang dumanas ng gutom, hindi na kailangang mabaon sa utang, at magkakaroon sila ng boses at respeto sa lipunan. Ang iyong sakripisyo ngayon ay ang magiging kalayaan nila bukas. Ang generational wealth ay hindi lang tungkol sa mga property at pera na iiwan mo. Ito ay tungkol sa character at disiplina na ipapakita mo sa kanila. Gawin mong gasolina ang pangarap na ito para sa buong araw mo. Kapag napapagod ka na o kapag gusto mo nang sumuko, alalahanin mo ang mukha ng mga taong makikinabang sa iyong tagumpay. Ang 60 minutes na offensive na ito ay ang iyong panata na sa henerasyon mo magtatapos ang kahirapan at sa iyo magsisimula ang bagong kabanata ng kasaganaan sa inyong pamilya. Tapos na ang oras ng pagrereklamo. Oras na para sa aksyon. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin handa ka nang baguhin ang takbo ng buhay mo at ng susunod na henerasyon. Tandaan, ang kahirapan ay hindi sumpa kundi sistema ng maling mindset, kulang na skills at kawalan ng disiplina. Sa loob lang ng 60 minuto tuwing umaga, kaya mong simulan ang cycle ng pag-asenso mula sa tamang paghawak ng pera, pagtaas ng value ng sarili, hanggang sa pagbuo ng tibay ng loob. Ang bawat maliit na hakbang na ginawa mo ngayon ay magiging malaking tulay para sa kinabukasan ng pamilya mo. Huwag mong hayaang masayang ang pagkakataon. Ang consistency ang tunay na susi. Kaya bukas, simulan mo na agad ang iyong 60-minute morning routine. Tandaan, ang sakripisyo mo ngayon ang magiging kalayaan ng mga anak at apo mo bukas. Ang laban kontra generational poverty ay nagsisimula sa iyo at dito na ngayon. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.